self-mastery, yan ang i-discuss natin. Di ba na-share ko na sa inyo yung wala naman talagang external relationship outside sa self. So, sino nga ba talaga yung self? Di ba may 5 aggregates sa Buddhism, yung no self na sinasabi ko. So, hindi ikaw yung katawan mo kasi nga, ang pinag-usapan dito is ownership. So, kahit anong slice ng katawan mo dyan, tadtarin ka man dyan, is walang makikitang self, di ba? Yung tinatawag na I. Kasi nga, ownership. Sino gumawa sa'yo? So, kung may gumawa sa'yo, is ibig sabihin, pagmamay-ari ka nun, which is nanay at tatay mo. Kasi ginawa ka nga niya eh. So, by definition, pag-aari ka dapat ng nanay at tatay mo. Pero hindi ganun, di ba? So, hindi ikaw yung pangalan mo, kasi name lang yan, label. Hindi ikaw yung iniisip mo, ideas mo, or projection mo. Hindi rin ikaw yung profession mo, mga achievements mo, memories mo, tsaka yung mga nararamdaman mo, yung pain, happiness, joy, sadness, or tsaka mga beliefs mo. Tsaka yung form mo rin, yung buong katawan mo. Kasi nga, nagbabago yan, di ba? So, nasa ng permanence dun, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang self lang talaga is si God. So, ikaw talaga yun si God. Kung iisipin mo to na malalim, malamang tulog ka pa ngayon, di ba? Hindi mo pa nare-realize to. Hindi mo pa nare-realize yung self mo, self-realization. Kasi nga, kung nag-aaral ko nung high school, alam mo yung Maslow's hierarchy of needs. So, pinakataas doon yung self-realization. So, ma-realize mo na ikaw pa rin pala yung hinahanap mo or dinadasalan mo na si God. Kaya pag nalaman mo na to, hindi ka na magdadasal kasi nga wala naman talagang external relationship outside sa self mo. Tsaka yung mga externalists, nakadepende yan sa'yo dahil ikaw yung observer. So technically, iisa lang talaga yung observer, which is yung hindi natin nakikita. Diba sinasabi nila dyan, God doesn't exist. Yun yung kay Nietzsche. Tapos, yung kay Schopenhauer naman, God is dead. So, technically, kahit anong termino mo dyan, is siya rin talaga yun. So, siya yung parang, kuwari, ako, ikaw, expression lang tayo niya, which is nag-fall nga sa matter, pero siya yung pinakapuro na awareness, consciousness. Kaya nga, ang formula ko lang parati is self-love at pagpo-focus sa sarili. Kasi, yan talaga yung pinaka-core principles kung ano yung mga gusto mong ma-experience dito. Tsaka lahat ng mga gusto mong makuha or ma-achieve or anything. So, ang self-mastery sa mas malalim na perspektibo ay hindi tungkol sa pag-control sa ibang tao, sitwasyon o mundo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mastery sa sarili mong isip, emosyon, paniniwala at estado ng kamalayan. Kasi lahat yan, yung isip mo, emosyon, paniniwala at estado ng kamalayan is lahat yan combination sa pagiging ikaw. Pero lahat ng yan is nagbabago, di ba? So wala talagang permanenteng ikaw. Combination yan ng lahat-lahat. Pati nga personality mo, combination yan ng lahat-lahat eh. Ng environment mo, culture mo, paniniwala mo, religious beliefs mo, emosyon mo, pananaw mo sa buhay, brainwashing mo, pati yung mga trauma mo, di ba? Yung past traumas mo, combination siya talaga. Kaya, ang self-mastery is ang focus neto sa sarili lang talaga. Para magkaroon ka nga ng kapayapaan. Kasi ang goal kasi, di ba napapansin mo, pag nakukuha mo yung gusto mo, walang resistance. Pag hindi mo nakukuha gusto mo, may resistance. Yun lang naman pala tandaan. Kaya sinasabi ng mga enlightened na tao, isang goal lang talaga is peace or kapayapaan. Kasi walang resistance. Kasi pag may resistance, suffering ang aabutin mo. Kuwari, ito, yung marami kang thoughts dyan, tapos nagpadala ka. Kuwari, may naisip ka ng mga past traumas mo, nagpadala ka, magsasuffer ka. Kaya nga ang cause nga ng suffering is ignorance eh, diba? Pwede mong piliin talaga kung anong suffering gusto mo. Nasa sayo na yan. Pwede mo rin piliin na wag mag-suffer. Depende talaga sa
sa'yo sa i-impose mo na paniniwala. Kaya nga isa lang shinare ko na principle pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So obviously, papaniwalaan mo lang talaga, tsaka gagawin mo is makakabuti sa'yo. Kapag tiningnan natin ang konsepto ng non-separation, walang tunay na paghihiwalay. Yes, totoo naman talaga kasi itong external na to is nakadepende sa'yo sa observer. 'Di ba? Kasi kung wala ka, walang nag-o-observe, common sense, 'di ba? Wala rin yung external. So kaya nga ginawa yung game of life dahil sa observer. So kung walang observer, baliwala to lahat. Kasi paniniwala ng mga scientists or ng mga tao is kapag nawala daw yung isang tao is magpapatuloy daw yung iba. Hologram nga lang tong matter kasi nga zero rin to. Di ba nga yung mga quantum physicists, tinest na nila sa microscope yan, yung particles is continuous siya na gumagalaw. Tapos, ang particles niya sa loob is zero. So, technically, parang siyang hologram talaga, di ba? Kasi kung pinaniniwalaan nila yan, di parang kinokontradict nila. Pero alam nyo totoo yung sinasabi ko, di ba? Sa kaloob-looban nyo. Actually, alam nyo naman din talaga to. I-remind lang talaga kayo na yung sinasabi ko is makaka-relate kayo. Kaya pala, ganun pala yun. Kaya nga self-realization marirealize mo rin talaga na ikaw rin talaga yun. Ang lahat na nakikita mo sa labas ay nagiging salamin lamang ng iba't ibang aspeto ng iyong sariling kamalayan. Consciousness, di ba? Kamalayan, consciousness. So everything nga is consciousness, di ba? Pati itong matter. Kaya kasi sabi, all is mind So technically, itong matter is lower mind to. Kasi nga, di ba yung mga particles dito, lahat dito may mind. Kahit hangin, may mind din yan Kasi bakit ba nagbubuo-buo yung matter, di ba? Naging solid, liquid, or gas. Kasi nga, meron silang sariling utak at memory. Meron talagang greater mind na gumawa talaga ng lahat-lahat na ito. Which is galing din siya talaga sa yung puro. So ito, hindi ibig sabihin nito na literal na ikaw ang ibang tao, kundi ang karanasan mo sa kanila ay laging dumadaan sa yung sariling perception, kahulugan, emosyon at paniniwala. Well, actually, sila din ay ikaw. Expression nga lang tayo ng one Sa dual mindset is ito yan, yung pinapaniwalaan nila ChatGPT tsaka ng mga scientists. Pero sa mga awakened mind, alam mo na yung ibang tao is sila rin ikaw, di ba? Kasi nga, kung nagkakaroon ka ng division, well, bakit pa ginawa yung good and evil? Dualistic kasi yan Pagka ganyan, may separation nga, syempre, iisipin mo lahat kalaban, may competition, wala naman talaga. Wala rin pipilit sa'yo kung walang sinong tao na pwede pumilit sa'yo kung anong dapat mong gawin or di ba? Kahit pa sabihin mong hold upin ka dyan or gawan ka ng kasamaan, is may nakita sila sa'yo na vulnerability, di ba? Or tatanga-tanga ka lang dahil masyado kang nagsho-show ng mga gold mo dyan, di ba? Tapos lumalabas ka ng gabi na hating gabi. So yun yung mga low vibration activities. So kasalanan mo rin, di ba? Babagsak rin sa'yo. Pati nga yung yung mga natamaan ng bala naniniwala ako walang aksidente. Yung pala, sa kalooban mo pala yun, ina-attract mo pala yung mga ganung pangyayari. Kaya nga yung mapansin mo to, alisin mo yung mga brainwashing. Kasi sa self-mastery, hindi ka naman magdadagdag yan. Magbabawas ka alisin mo yung mga brainwashing. Unang-una dyan, patay mo yung television. Actually, tagal ko na hindi nanonood ng television, 15 years na, biruin mo. Tapos yung mga radyo, hindi na ako nakikinig yan. Brainwashing kasi yan Sa ganitong pananaw, wala talaga external relationship. Ang mayroon lamang ay relationship mo sa sarili mo.
Yes, which is totoo rin naman, di ba? Kahit naman makipag-relate ka sa tao, is single individual ka pa rin naman na nasa program ng survival. So, although expression sila ng one, pero nandun sila sa survival na program. Tsaka wala talagang relationship kasi ang relationship is based siya sa survival program which is self-interest. Walang mabubuong relationship externally kung walang magbe-benefit sa inyo, kada isa sa inyo. So technically, illusion din talaga yung relationship. So kung ganyan, self-mastery lang talagang totoo. Walang external relationship. 'Di ba? Relasyon mo lang sa sarili mo. Actually, kaya ka naman nakikipag-relate sa kanila dahil may mapapakinabangan ka. Tsaka may value din silang nakukuha sa'yo. So kung may tumulong sa'yo na ibang tao dyan, kagagawan mo kasi may value ka na nakitaan nila. Kung may taong nagbibigay sa'yo ng respeto, ang tanong ay, nire-respeto ko ba ang sarili mo? Siyempre, hindi ka ire-respeto ng tao kung yung behavior mo, vibe mo, tsaka paano ka magsalita is hindi ka respeto, di ba? So, reflection lang talaga, di ba? Kaya nga pag na-exploit ka dyan, kasalanan mo, di ba? May taong paulit-ulit na dumidisrespeto sa'yo, saan ko pinapayagan ang sarili kong hindi igalang ang sarili ko? Yun, may nakita sila. Parang yung sinample ko sa inyo dati. Yung mga magnanakaw, snatcher, hindi yan tumatarget ng kaya nila, di ba? Tinatarget nila yan, yung mga walang awareness, yung mga hindi tumitingin sa gilid, or ano. Tsaka yung mga showy, di ba? Yung pinapakita yung gold nila. Kung naghahanap ka ng pagmamahal, nakakonekta ba ako sa pagmamahal na nasa loob ko? Kaya nga self-love lang eh. Actually, pwede ka rin naman talaga magsuot ng gold or kung ano. Kasi naniniwala ako na wala talaga yan sa external eh. Ang targeting kasi is base yan sa energy mo eh. Kasi kung hindi talaga, yung energy mo talaga, ibig sabihin nasa kapayapaan, magiging invisible ka sa mga lower vibe na tao. So hindi ka makikita ng mga negatibong tao or yung masasamang loob. Kaya nga, minsan malakas din loob ko na lumabas rin ng gabi. Or kahit pumunta ako sa mga negative places kasi alam ko hindi ako maapektuhan ng mga ganyan. Now, depende na lang yun sa self-mastery nyo kasi ako, naniniwala talaga ako na depende talaga sa vibe mo yan. Kasi nga, you attract what you are, di ba? May tinatawag tayong law of resonance. So, yung mga na-aksidente dyan, nagawa ng kasamaan, is yung vibe talaga nila, energy nila na nilalabas. Ang external world ay nagiging feedback mechanism lamang ng iyong internal state. Yan yun, kaya nga may law of attraction tsaka law of assumption di ba? Sisiksik ko na rin yung book ko dito, di ba? Ginawa ko yung book na yon, law of attraction, law of assumption, tapos meron pa rin background yun, energy and frequency, tapos what is reality, tapos ano pa ba, meron pa yung quantum leap, di ba? Yung instant change sa kalooban mo, tsaka paano mo i-enjoy yung now. So lahat yan konektado, kaya sinama ko talaga sa isang libro yun. As in, sa totoo, yun talaga yung aksidente ko lang nagawa yun, sa totoo lang eh. Kasi yung naghahanap ako ng magagawang libro, tapos naisipan ko lang siyang bigla. Tapos, kung magtitingin-tingin ako ng ibang libro dyan, wala akong makikita na parang yung overall na teachings. As in, yung isang book na parang siyang Bible eh, parang ganun. Actually, na-addict din talaga ako. Binabasa ko rin siya araw-araw sa totoo lang. Kung naghahanap ako ng chapter, yung Think and Grow Rich nga, naka 1/4 lang ako, na-bore kasi ako kasi ang haba kasi ng kwento eh. Although maganda naman yung sinasabi dun, pero yung iba rin dun kasi talaga, ang daming kwento talaga, parang hindi na siya related, ubusin oras ko. Kaya binabasa ko na lang yung book ko kasi yung habits, nandun rin naman sa book ko yun. Actually, nandun na lahat eh. Kasi nga, internal shifting yung
target talaga nun. Kaya nga nandun sa introduction dun na may magbabago sa'yo, internal shifting. So, ang self-mastery ay nagsisimula kapag tumigil kang sisihin ang labas at nagsimulang obserbahan ang loob. Kasi yung self na yon is yung talaga yung kalooban mo, mastery. Kasi siya rin talaga yung may control ng lahat. Ibig sabihin si God din talaga, di ba? Kaya nga kung gusto mo ng kasagutan sa yung buhay is mag-introspect ka. Tanungin mo yung sarili mo. Actually, masasagot rin niya, di ba? Kumonekta ka kasi sa sarili mo or kay God. Siya rin talaga magbibigay ng daan at gabay para sa ikakabuti mo, di ba? Kahit nga yung subconscious programming yung fear mo, nakakatulong din siya sa totoo lang Kasi nga, hindi ka niya ilalagay sa isang kalagayan talaga na hindi mo kakayanin. Kaya nga merong subconscious na programming, di ba? Ibig sabihin, yung pininogram ka, di ba yung old version mo? Tulong din yun sa'yo. Kasi kung, kuwari, nagpanggap ka lang dyan, tapos wala kang naramdaman na resistance, tinuloy mo pa rin, tapos pumayag yung ibang tao, well, hindi rin makakabuti sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka ready dun para dun sa ganong sitwasyon, di ba? Kaya, hindi rin siya negatibo kung iisipin mo. Kasi di ba sa ibang manifestation, totally tatanggalin yung subconscious programming. Well, hindi mo naman matatanggal yan kasi may memory din yung katawan. Pwede mo lang siya obserbahan or i-reframe. Kuwari may mga takot ka dati or trauma, pwede mo siyang obserbahan tapos i-reframe mo na lang. Palitan mo ng meaning, or obserbahan mo lang at hayaan mo mag-fade tapos doon ka na lang kumilos. So, mastery ng isip kaysa maging alipin ng isip. Mastery ng emosyon kaysa maging alipin ng emosyon. Mastery ng reaksyon kaysa maging alipin ng kondisyon. Mastery ng identity kaysa maging alipin ng lumang pagkatao. Kaya nga ang identity mo lang talaga is self-love lang talaga at pagpo-focus sa sarili. Dito pa rin talaga babagsak yan. Wala. Itong principle na tinuturo ko, sakop talaga lahat. Diyan lang talaga iikot, 'di ba? Kasi sino ba magi-experience ng lahat-lahat, 'di ba? Self mo, 'di ba? Sarili mo lang din. Sarili mo lang yung kasama mo hanggang kaduluduluhan, 'di ba? Kahit may karelasyon ka, yes, sarili mo lang talaga. Kasama mo kaduluduluhan. Dahil tandaan mo, magkaiba kayo ng katawan niyan. Yan ang biggest awakening talaga, survival. Survival game of life. Sure, yung mga quantum manifestation or law of attraction, pag nandun ka sa survival na consciousness is hindi mo talaga ma-attract kasi nga nasa fear ka, ibig sabihin takot, ayaw mo mag-risk, mahiyain ka, passive ka. Yan yung tapos inuunahan mo na limitahan yung sarili mo. Mag-hesitate ka imbis na kumilos ka. Tapos nasa comfort zone ka, ayaw mo kumilos, tinatamad ka kasi nga familiar ka doon, 'di ba? Gusto mo safe ka. Yun kasi yung biology natin gusto ng safety and comfort. So pagka hindi mo in-overcome yan, talagang kakainin ka niyan, 'di ba? Hindi ka magte-take risk. Hindi mo i-develop yung socialization skills mo. Hindi ka magiging confident. Tapos mag-hesitate ka, imbis na kumilos ka, matutulog ka na lang dahil tinatamad ka, di ba? So, yan yun, di ba? Kaya nga yung sa last video ko, kill the old version of you, di ba? Papatayin mo yung old version mo. Di mo naman siya totaling mapapatay, di ba? Kasi babalik at babalik yan. Kasi yung you talaga, which is yung self ng katawan, di ba? Biological self, which is in negative state. So, hindi mo maiiwasan talaga na babalik at babalik pa rin yung negative thoughts, negative emotions, negative na habit. Pero, at least may awareness ka na. Nalalaman mo na, bumabalik na ako sa dati ko. So, need ko ulit yung Kasi nga, yung you na yan is yan yung lower, which is yung katawan mo. Nasa negatibo kasi yan, di ba? Nasa survival, need ng nutrition, need ng kausap, need ng safety and comfort. Pero yung isang you is yung hindi mo nakikita. Yun yung mag-impose ng will. Yun yung magbibigay sa'yo ng fire.
para i-pursue yung goal mo. Wala rin siyang pakialam kung mahirapan katawan mo. Basta gagawin niya talaga yung gusto niya. Now, nasa sayo na yan kung kanino ka kukonekta. Kukonekta ka ba doon sa katawan mo na gusto ng comfort o doon sa isa, yung hindi mo nakikita, yung bibigyan ka ng power na i-achieve yung mga goals mo, di ba? Nasa sayo na yan, kaya nga binigyan ka ng choice eh. Kapag wala na naghihiwalay sa iyong pananaw, mawawala rin ang pagnanais na kontrolin ang ibang tao. Oo, kasi pag nalaman mo na to, wala naman talagang kinalaman yung mga tao sa'yo, di ba? May sarili-sarili ang buhay, may sarili-sariling problema, yung katawan nila nasa program din na survival. So, technically, wala rin talaga silang pakialam, di ba? Kahit sabihin mo, mura-murahin ganyan, sabihin ganyan ng mga masasama is, wala talagang kinalaman sa'yo, projection lang nila yan. Magkakaroon lang yan ng kinalaman pagka sinaktan ka ng physical, which is, ito lagi ko sinasabi, karapatan mong pagtanggol yung sarili mo ng physical, di ba? Pagka pinisikal ka. Mauunawaan mo na ang bawat trigger, bawat conflict, bawat attachment, at bawat takot ay pagkakataon para makita ang isang bahagi ng sarili na hindi pa ganap na namamaster. Yan nga, yan yung lower self, which is yung biology. Kala kasi ng ibang mga mga manifester or mga law of attraction or law of assumption practitioner is ang tinuturo nila na old version is yung ego. No. Alam mo bang ego ito? Sasabihin ko, bubulong ko na sa'yo. Ang ego yung katawan mo. Katawan mo yung ego. Ngayon mo lang narinig yan sa akin, di ba? Yes, ang ego talaga yung buong katawan mo. Kasi nandyan yan sa beast. Beast yung katawan mo eh. So yan talaga yung lalabanan mo, yung bestial nature mo, yung katawan. Yan talaga yung ego. Hindi yung parang hindi mo nakikita, program, gano'n. Hindi, buong combination yan ng lahat-lahat. Buong katawan mo talaga yung ego. Sa akin mo lang maririnig yan. Kapag wala nang paghiwalay sa iyong pananaw. O ito, sa pinakamataas na antas ng self-mastery, hindi mo na ginagamit ang mundo para punan ang kakulangan sa loob. Sa halip, ginagamit mo ang mundo bilang salamin upang mas makilala ang sarili. Reflection lang talaga yan eh. Pati nga yung lugar mo, kung nasan ka ngayon. Kasi choice din yan ng kalooban mo eh. Diba? Pero binigyan ka rin ng choice kung biruin mo kung wala tayo nung self, wala si God. Siguro wala tayong basic function or intellect or logic para makapag-isip ng para sa sarili, di ba? Isipin mo yun, hindi tayo maiiba sa hayop kung wala tayo nun, di ba? Nung self, yung sinasabi nating awareness or consciousness, di ba? Kasi kung wala tayong ganun, hindi tayo naiiba sa hayop. Magpa-function lang tayo base sa instinct tsaka impulses. Tsaka sa mga desire. Di ba yung mga hayop ganun, di ba? Yun lang pagkakaiba natin sa kanila. Actually, sila rin naman tayo eh. Kasi parang entity lang naman yung mga hayop eh. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kasi kapag kumonekta ka sa sarili mo, at peace ka talaga. Kasi wala ka nang dapat patunayan. Gagawin mo na lang talaga gusto mo. Ang focus mo sa sarili mo. Para sa ikakabuti mo. Mawawala na rin yung competition. Wala na yung pagpuprove na ikaw yung magaling. Wala na rin yung parang desire na lamangan yung ibang tao. Kasi nga, mahal mo nga sarili mo eh. Sarili mo lang talaga mahal mo eh. It sounds selfish, pero hindi talaga siya selfish kung titingnan mo. Kasi nga, kung gaano mo kamahal sarili mo, ganun mo rin itatrato yung ibang tao. Equally, di ba? Walang discrimination. Tanggap mo nga sila lahat eh. Yes, totoo, matatanggap mo sila lahat. Walang judgment. Pero, hindi ibig sabihin nun is exploitable ka.
kung lumabas yung red flag nila, kagaya ng tinuturo ko sa first impression last, is paniwalaan mo. Kasi pabalik pa rin yung aral tungkol sa iyo eh. Kasi pag pinapasok mo yan, well, kasalanan mo na naman to. Naniniwala kasi ako na hindi nagbabago talaga tao. Choice kasi yan talaga eh. Diba? Eh, hayop nga, hindi nga nagbabago, diba? Kung gaano sila nung bata sila, ganun pa rin talaga sila. Saan ka nakakita na ano, meron mga hayop na hindi talaga kumakain ng damo lang talaga eh. 'Di ba? O, saan ka nakakita na ibang hayop na umalis sila sa nature nila, 'di ba? Ganon din yung tao, hindi rin nagbabago talaga kung hindi nila pinili sarili nila. Magbabago lang talaga yung tao pagka pinili nila yung sarili nila. Yun yung napatunayan ko talaga eh. Babalik at babalik din talaga sila sa Kaya, lalo na yung mga nagsasalita externally, yung nagyayabang. So sabihin, babago na ako, ganyan, New Year's resolution. Paniwalaan yan kasi kung yung nagbabago, hindi magsasalita talaga. Gagawin na lang niya. Hindi dahil nakuha mo ang gusto mo sa labas, kundi dahil natuklasan mo na ang pinagmumulan ng lahat ng karanasan ay nasa loob ng iyong sariling kamalayan. Kapag na-master mo ang sarili mo, hindi mo na hinahabol ang mundo. Ang mundo ay nagiging classroom lamang kung saan patuloy mong nararanasan at nakikilala ang mas malalim na aspeto ng iyong sarili. So, yan nga yun, di ba? Wala talagang external relationship outside sa self. Kasi, tingnan mo, single individual ka lang din na nasa program na survival. Kung wala ka, subjective reality, wala rin yung external. So, kaya, magpo-focus ka na lang talaga sa sarili mo. Bibigay mo na lang yung oras mo, attention mo, tsaka energy mo sa may mapapala ka lang talaga. Kasi kung wala, well, sinasayang mo yung buhay mo, di ba? Saglit nga lang buhay, kagaya nung last na sinabi ko, 25,000. Biruin mo, parang katumbas ng paycheck to paycheck. Alam mo yung paycheck to paycheck na sweldo, di ba? 25,000. So, biruin mo, life ng tao, average siya, 71 years old. 25,000 days lang. Ganun lang siya kaikli, di ba? Parang paycheck to paycheck na sweldo. Di ba? Kaya pag ganyan, magfo-focus ka na lang talaga sa sarili mo. Kasi labanan talaga to ng atensyon eh, itong buhay. Kasi kapag kinuha kasi yung atensyon mo, mawawala ka sa connection sa self mo, di ba? Kuwari, na-distract ka dyan, mapupunta yung attention mo dun sa bagay na nan-distract sa'yo. So, nawala yung focus mo sa sarili mo. Or yung tinatawag nating connection kay God, di ba? Kaya nga hindi talaga maganda yung talaga sasayangin mo yung oras mo sa distractions eh. Kasi, yan yung binibigyan mo ng buhay, di ba? Imbis na ibigay mo sa sarili mo para sa ikakabuti mo. Kasi nga, biruin mo, nasabi ko na rin yan sa clip ko, well, yung katawan tumatanda, tapos yung biological program lang ng katawan is mag-survive lang. Well, kung ganyan lang din naman talaga, wala nang importante talaga kundi mag-self-improve lang talaga tsaka mag-survive. Kasi parang lahat illusion lang din eh. Kahit nga relationship sa totoo lang din. Kasi single individual din sila, di ba? So technically, well, nasa program kayo lahat ng survival. Yung mag-focus ka na lang sa sarili mo, gawin mo yung mga gusto mo habang nabubuhay ka. Napakaikli lang ng oras mo dito eh. Tapos, ang pinamahalaga is live your best life. Yun lang talaga. Paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.